7 years na rin pala mula nung unang i-launch ang Nintendo Switch. 2019 nagkaroon ng Nintendo Switch Lite, 2021 nagkaroon ng Switch OLED, at yun yung binili ko para sa video na to. Ito yung unang beses na magkakaroon ako ng Nintendo Switch. Kahit pa dati ko pa talaga gustong bumili, wala lang talagang pambili, pero ngayong halos kalahati na yung binaba nito sa presyo, 24,995 nung launch, tapos around 12K ko na lang nabili brand new. Pag-uusapan natin kung sulit pa ba to or dapat pang antayin na lang natin yung bago. Pero bago yon, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Goal namin ng 500k subs this year, kaya naman dadamihan pa namin yung uploads para sa inyo. At kung sakaling magustuhan at makatulong sa iyo itong video, subscribe at follow nyo na rin kami sa Facebook at TikTok para sa mas marami pang tech updates. Okay, so gusto ko lang ulitin na ito yung unang beses na magkakaroon ako nito. So, hindi ito yung super detailed at long-term user review, at para lang to sa mga average consumers din na kino-consider ang Nintendo Switch ngayong 2024 dahil nga sa mababang presyo. Pagdating sa design, meron tayong 2 color options. Obviously, may mga special editions din like the Mario Red Edition, Zelda, Splatoon, Pokemon at iba pa. Pero yung standard versions nitong Switch OLED ay black and white tsaka red and blue. Sobrang ganda at ang linis tignan ng black and white, to be honest. Pero pinili ko tong red and blue kasi una, naging tatak na yan ng Nintendo Switch since eto rin yung isa sa mga unang kulay na nilabas nila. At pangalawa, hindi lang kasi sa akin to. Bali, binili ko kasi to for family bonding na rin. So, more on multiplayer talaga, laban-laban. At kapag ganon, syempre mas maganda kung iba-iba yung kulay ng Joy-Cons or ng controllers. O, ako si red, ikaw si green, ikaw si blue, si yellow, si purple, or kung ano bang kulay ang gusto nyo. Sa build quality naman, honestly, hindi ganun ka-solid yung build. Lalo na tinetesting ko rin ngayon yung mga medyo mas mahal na handhelds like the Legion Go, ROG Ally, and Steam Deck. Abangan nyo rin yung review ko para sa mga yon, subscribe. At yung build quality nito kumpara sa mga yon, sakto lang. Hindi siya yung super solid na build like may mga konting pagtunog kapag nag-a-adjust ako ng grip. At most probably dahil yan sa pagiging removable ng controllers, unlike sa Steam Deck and Ally na isang buong device lang talaga. However, yung Legion Go kasi removable din naman yung controllers. At yon, ang ganda talaga ng build quality. Walang mga squeaky sounds at ramdam mo na solid kahit plastic lang din. Tapos yung docking station nga rin pala nitong Switch, may pagka-cheap plastic lang din yung datingan. So hopefully pag nagkaroon ng Nintendo Switch 2, mas maganda na yung overall build. But since nakuha ko nga lang to for around 12k plus, tapos yung Legion Go nasa 45 to 50, hindi na talaga para magreklamo pa. Kung 25k ko nakuha to, yan, talagang pupunahin ko yan. Pero sa 12k plus, hindi na talaga masama. Minention ko lang para at least may idea kayo sa overall build. Now in terms of comfort naman, halos flat lang kasi talaga to. At hindi ko naman masasabing uncomfortable gamitin, lalo na't wala namang sharp edges dyan at rounded din yung corners. Pero for long gaming sessions, iba pa rin talaga kapag may umbok sa likod na pagkakapitan ng daliri natin tulad sa karamihan ng mga controllers. So bumili ako nitong Skull & Company grip case na may kabundle na rin carrying case. At di hamak na mas komportable talagang gamitin kapag meron ito. Highly recommended. Maganda rin yung hard case. May mga lagayan ng accessories and cartridges. So ilalagay ko na lang din yung link sa description kung saan pwedeng bumili. Yung buttons naman, same sa comment ko sa build quality. Pwede na. Hindi na masama since manipis na handheld console lang to. Clicky yung mga buttons, but syempre, it's not the best D-pad for fighting games at hindi siya yung magandang D-pad for Hadouken and Shoryuken. Now, sa display naman, naka 7-inch touchscreen OLED panel tayo dyan at halos wala na rin akong marereklamo dito. Deep blacks, great colors, medyo oversaturated lang ng konti dahil by default nakaset yung color setting sa Vivid. Palitan nyo na lang kung gusto nyo. Power efficiency, of course, andyan din at maiintindihan ko yung mga magsasabi na dapat ginawa na nilang 1080p yung resolution instead of 720. Pero sa ganitong klase ng device, pag ginawa tong 1080p, una, lower frame rates at pangalawa, less playtime din on battery power. So kung ako ang tatanungin, 720p talaga ang perfect resolution para dito. Sa audio naman, decent sounding speakers yung meron tayo. Good enough na for solo gaming sa kwarto, though I suggest getting a wireless earbuds na may low latency para mas immersive at ma-enjoy or ma-appreciate nyo palalo yung soundtracks and sound effects ng mga games. Lalo na sa mga Mario games na sobrang gaganda ng soundtracks na malaking tulong din para mas mag-enjoy tayo. Isa pang panalo dito
dito sa Switch OLED yung battery. 4.5 to 9 hours yung estimated battery life ng Nintendo. Of course, depende yan sa game, brightness, and volume. So sa akin, pag solo gaming lang, talagang nagagamit ko ng matagal. 5 to 7 hours of Mario Odyssey yung nagagawa ko dito, which is way better than the Legion Go and ROG Ally na tumatagal lang ng around 1.5 to 2 hours. Ito yung magandang dalhin sa mahabang biyahe. Yun nga lang, matagal ding mag-charge at around 3 hours, so medyo masakit-sakit din. Dala na lang din tayo ng power bank pag may malayong lakad para sure. Etong Anker Prime Power Bank, isa sa magagandang options natin. May 12,000 and 20,000 mAh version sila na kayang i-charge kahit pa yung mga laptops natin. Mag-iiwan na lang din ako ng link dyan sa may description. Okay, so syempre ang pinakatanong pa rin dito kung kamusta yung mismong gaming experience. At honestly, sobrang nakaka-enjoy to. Well, para sa akin, PC gaming pa rin. Pero yung mga games na nilaro ko dito yung mga Mario titles na alam naman nating exclusive lang sa Nintendo. Una, Mario Odyssey, sobrang nakakaaliw, pampalipas oras. At iba talaga siya sa Super Mario game na kinalakihan ko since 3D na to. Mario Kart, pampamilya, sobrang na-enjoy din namin ng misis ko. May pustahan pang naganap. At para sa akin, yun yung pinakapanalong feature nitong Nintendo Switch. Yung pagiging console na ginawa talaga para enjoyin ng buong pamilya. Mararamdaman mo rin kasi kaagad na ginawa talaga to para enjoyin ng dalawa o higit pang tao. Yung detachable Joy-Cons, pwede ka agad gamitin pang 2 players. May docking station at HDMI cable na rin kasama sa box. So isasaksak na lang din kaagad sa TV. Kahit na 1080p lang yung output, pwedeng-pwede na rin. At again, andyan din yung mga exclusive titles na pang multiplayer or pang pamilya talaga. Like Mario Kart, Smash Bros. At umorder na rin ako ng Super Mario Bros. Wonder for that classic 2D Mario gaming na mas maganda na yung graphics. What is this place? So kung usapang solo gaming lang, dun pa rin ako sa Steam Deck, ROG Ally, or Legion Go. Pero kung gaming pampamilya, for sure, may enjoy nyo itong Nintendo Switch. At sabihin ko na rin ngayon pa lang na kung magagamit nyo talaga to for family bonding, sobrang sulit ng 12K plus nyo dito. However, syempre hindi lahat maganda. At meron pa rin tayong mga cons, like una, mahalang bala. Well, almost same lang din naman yung presyo sa mga PC games kapag bagong release pa lang yung title. Pero dito kasi, kahit lumang game na, kahit mga 7 years old na yung game, like Zelda Breath of the Wild, nasa 2,600 pa rin yung presyo. Unlike sa mga PC games na after 6 months, nakasale na kaagad, at yung mga 7-year-old titles, mostly less than 1,000 pesos na lang. Now, for sure, may mga magko-comment din dyan about jailbreak, pero hindi natin yan pag-uusapan dito. And yes, may mga sale din naman sa Nintendo eShop, kaya lang hindi rin yan officially available dito sa Pilipinas. May mga workarounds at maraming tutorials dito sa YouTube, but still not officially available locally, at sakaling magawa nga natin yung workaround, may monthly subscription din para makapaglaro tayo online. Joy-Con drift is also a known issue for years na rin. Of course, hindi ko pa na-experience since bago pa lang tong unit ko. So sabihin ko lang din para aware yung mga baguhan na tulad ko. Buti na lang detachable yung controllers. So kung sakaling masira, madali lang bumili at magpalit ng bago. Unlike sa mga handheld gaming PCs na kailangan talagang ipa-repair or buksan para maayos. And also yung performance nga rin pala sa mga latest and demanding titles, nabalitaan kong hindi rin ganun kaganda. Though this is understandable naman since 7-year-old console na nga itong pinag-uusapan natin. So, hindi talaga para mag-expect ng mataas at stable na frame rates sa mga graphic-intensive games ngayon. Pero kahit na ganun, sulit na sulit pa rin sa akin itong Nintendo Switch OLED. Actually, kahit nga hindi ikaw yung hardcore gamer talaga na araw-araw or magdamagan kung maglaro. Kahit minsan ka lang mag-games, para sa akin, solid investment yung 12K plus na tipong pag naisipan mong mag-relax, at least alam mong meron kang Nintendo Switch. Pag naisipan yung mag-bonding ng pamilya, anak mo, girlfriend mo, or pag may pumuntang tropa sa inyo, pag meron ka nito, wala kang talo. Pag meron ka nito, wala kang Mon, balita ko malapit na rin daw lumabas yung bagong version ng Nintendo Switch. Okay pa rin bang bumili niyan? Well, unang-una, most probably totoo yung bali-balita since kailangan na talaga natin ng upgraded version nito para makasabay sa mga bagong games ngayon.
Ang kaso, bali-balita pa rin yan hanggang ngayon. Wala pa talagang official announcement from Nintendo, so hindi rin natin alam kung gaano katagal pa tayong maghihintay. Pangalawa, take note na nasa 25K yung launch price ng Switch noong 2017, so hindi malabong ganun din yung presyuhan kapag lumabas na yung Nintendo Switch 2. Halos doble ng presyo nito. Pangatlo, posible rin tayong mahirapan sa stocks, tulad ng nangyari noon sa PS5. At pang-apat, pwede mo namang ibenta ulit kung sakaling magustuhan mo talaga yung Nintendo Switch 2. Nakuha mo ng 12K, benta mo ng 9 or 10. Para sa akin, okay lang kahit matalo tayo ng 2 to 3K since nagamit na rin naman at na-enjoy na rin natin. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Tapos na tayo sa Lenovo Legion Go and Nintendo Switch OLED. Next naman natin ang Steam Deck at ROG Ally. So, subscribe para sa mga yon. Ito yung review ko ng Lenovo Legion Go. Tapos kung interesado ka rin sa mga smartphones, magugustuhan mo tong review ko sa bagong nating phone 2A.